Let's read together the sermon title natin this morning. Trusting God's generosity. Isa pa po. Trusting God's generosity. Ano kayong dahilan bakit sinabi ni Jesus na no one can serve two masters? Sabi ng Panginoon Kristo, hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Binanggit niya ito sa Luke 16, verse 13. And let's read together. Walang aliping maglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at habangin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Kulit dinaw lang. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Ano kaya ang background nito? Alam ni Jesus, no? Jesus was aware that the Pharisees' motivation was money. Although they are pretending, no, that they are serving God. Nagkukunwari silang naglilingkod sa Diyos, pero motivation nila ay pera. Kaya sabi ni Jesus, no, you cannot do that. Hindi mo pwedeng gawin yan. Hindi nyo pwedeng gawin yan. Maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Kaya nga, ito ang sabi sa verse 14, yung kasunod na talata, nang narinig ito ng mga Pariseyo, na mga sakim sa salapi ay inudyan nila si Jesus. Pinaparinggan kami ni Jesus lahat. At ang ginawa nila, kinudyan nila si Jesus. Verse 15. Sige nga, samahan niyo ako. Kaya sinabi niya sa kanila, kayo ang nagpapanggap na matuwid sa harapan ng mga tao. Ngunit alam ng Diyos ang nilalaman ng inyong mga puso, sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Wala yung dewa doon sa Tagalog, no? Verse 15b. Sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay yun yung wala sa yung talagang diwa niya, yung meaning niya. Ang ibig sabihin niya talaga, kasuklam-suklam sa Diyos ang higit na pagpapahalaga ng tao sa kayamanan kaysa sa Kanya na may likha ng lahat ng mga bagay. Dahil pag ganyan ang kalagayan, ang ibig sabihin, ang tao ay meron ng idol. Ang tao ay bumabagsak na sa idolatry. Tama po ba? Kapag mayroon ka ng mas pinapahalagan kaysa sa Kanya, sabi niya, yun ay kasuklam-suklam. Kapag ang iyong katiyakan ay sa iba na at hindi sa Diyos, hello, yung katiyakan mo sa kayamanan na, yun ay kasuklam-suklam sa Diyos. Yung security mo sa kayamanan na, yun ay kasuklam-suklam sa Diyos. Do we understand that? Yes. Yun ang sinasabi ng Panginoon na you cannot serve both God and mammon or money. Sino ba itong mga Pariseyong ito na mas nagpapahalaga sa kayamanan kaysa sa Diyos? At sino naman ang higit na nagtitiwala sa Diyos? Ito yung ating kwento sa umagang ito. And let's read together yung ating kwento this morning in Mark 12:38 to 44. And there's a comparison between the Pharisee and the poor widow. Okay, so let's read together. Sige nga po. Sa kanyang pagtuturo, sinabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa mga tagapagturo ng kautusan na mahilig, magpalakad-lakad na suot ang kanilang mahabang damit at gustong-gustong binabati na may paggalang sa mga pamilihan. Ang gusto nila ay ang mga natatayong upuan sa mga sinagoga at ang mga upuang pandangan sa mga handaan. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga biyuda at ang mahaba nilang dasal ay mga pagkukunwari lamang dahil dyan mas mabigat na parusa ang igagawa sa kanila. Verse 41. Mapo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo at pinagmasdan ng mga naguhulog ng salapi.
Napansin niyang maraming mayaman na naguhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang biyudang dukha at naghulog ng 2 saraping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa sa inihulog nilang lahat. 44. Sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan, ngunit ang ibigay ng babae iyon, bagamat siya'y dukha, ay ang buo niya ikinabuhay. Ano ang mga hindi magandang katangian ng mga Pariseyo ayon dun sa kwento natin? Binanggit din yung mga hindi magagandang katangian nila. At habang pinabasa natin to, let's check ourselves. Baka nagiging Pariseyo na rin tayo. Baka meron na rin tayong Pharisaic spirit. Sabi mo sa katabi mo, wag ganun. Wag ganun. Okay? So let's start. Ano sila? Extravagance and attentions. Kaya nga Lord gusto niya ng mga simple. Napansin ba? Ipinanganak siya simple. Sa Sabsaban. Lumaki siya sa simpleng bahay. Simple. Lahat simple. Pati kamatayan niya, hamak. Walang extravagance sa buhay ni Jesus. At lagi siyang nasa isang tabi lang. Samantala ito mga Pariseyo, tinitsura nila. No? Attention seeker sila. No? Dapat lang tayo magbihis ng maayos. Ako nga, maayos akong forma. Kasi sasamba tayo sa Panginoon. Tama po ba? Meron naman yung pinantulog nyo, yun ang suot nyo ngayon. Kapanjama. Pero ninyo minsan na plancha si Pastor JP. Dapat din naman pinaplancha. Dapat pinaplancha. Ibig sabihin, dapat maayos din tayo kasi mag-worship tayo sa Lord. Isang amen dyan. Amen. Pero hindi labis. Tama po ba? Nagkamag simba, wala akong bagong damit. Okay? Pero ito, yung talagang kanilang attention, gusto na ng attention talaga, kaya sila nagbibis ng sobra-sobra. Di po ba? Sa Marcos 12:38, yun ang sabi. Sige po, sabay-sabay uli. Sa kanyang pagtuturo, sinabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa mga pinapagturo ng kautusan na mahiling magpalakad-lakad na suot ang kanilang mahabang damit at gustong-gustong binabati na may paggalang sa mga, di po ba? Nag-ano sila, fashion show, palakad-lakad, at suot yung kanyang magandang damit at binabati. Gusto nila yun. Isa yung mga Pariseyo, hindi ang Diyos ang nais nilang bigyan ng lingkod. Di ba? Kapwa-tao. Hello, pagpunta tayo sa church, muna sa lahat, dapat ang motibo, bigyan ng lingkod ng Diyos. Hindi pangalawang tao. Basta ako sa Lord, walang pakialam sa iyo. Hindi naman gano'n. Magbigay lugod sa Diyos, una sa lahat. Amen po ba? Amen. Pangalawa, ito, they like VIP seats. Gusto nila doon sila sa talagang pedestal. No? Gusto nila doon sa talagang magandang lugar para sila ay mapansin. No? Verse 39. Sige, sabay-sabay. Ang gusto nila ay ang mga natatanging upuan sa mga sinagoga at ang mga upuan pandangal sa mga handaan. Diba? Ayaw nila lang nasa dulo. Gusto nila, kami ang Pariseyo. And then, ito mabigat. Ito talaga yung mabigat. Sabay-sabay. They cheat widows. Tingnan nyo, yung picture. Nakita yung picture. Nakita yung picture. Ayan, naghulog siya. Yung widow, tanso na. Siguro siya baka pilak or gold. No? Pero din yung actually, sila ang may control niya. Kahit naghulog siya, pagkatapos maghulog ng lahat, sila rin may control. And they corrupt the temple. Kino-corrupt din nila. Kasi sila nakakabili ng magandang gamit. Di ba? Yung mga Pariseyo.
Kaya, ang sabi ng Panginoon, yan, even they cheat God in prayer. No? Tingnan niyo. Di ba yun yung, Panginoon, ako'y nagpapasalamat, hindi ako katulad ng katabi ko. Yan, di ba kayo mag-pray? Hindi, di ba? Kasi kanina, pinag-pray nyo ngayon katabi niyo, di ba? O, ganun din ang prayer niyo. Lord, salamat po itong katabi ko ito. Hindi ako katulad. Ganun. Yung mga Pariseo, di ba? Ako'y nag-iika po, siya hindi. Diba? Ako'y lagi nagsisimba, siya hindi. Ganun ba? Okay. They cheat God in prayer. Verse 40 said, sabay-sabay, inuubos nila ang kabuhayan ng mga byuda at ang mahaba nilang dasal ay mga pagkukunwari lamang. Dahil dyan, mas mabigat na parusa ang kasi nga, kahit sa lumang tipan, binabanggit na mahalin ang mga balo. Mahalin yung mga balo. Kasi noon, pag namatay ang asawang lalaki, wala man sa trabaho magandang mapapasukan, mga balo. Yung mga lalaki na mayroong magandang trabaho noon. So, may mga opportunity noon, mga lalaki na. Kaya pag nabalo yung babae, kawawa talaga. Walang si, di ba? Si Ruth, namulot lang ng nalaglag na. Wala magandang trabaho sila. Kaya pag inapi mo yung byuda, nabigan ng parusa sa iyo. Hello? Marami tayong byuda rito. Mahalin natin. Mahalin natin. Kasi, yun ang nais ng Panginoon. Pag inapi mo, may mabigat na parusa. Ano ba? At ito yung pinag-pag-uusapan natin ngayon. They cheat God in giving. Ayan, display niya talaga kung magkano talaga binigay niya. O. Diba? Pero hindi niya alam si Jesus na tumitingin. Sabi niya, yan lang binigay mo, dami nandito, Pagdi lang binigay mo, dami pa dyan, Sabi na, Panginoon siguro. Okay, they knew Jesus knew the Pharisees were unfaithful, but how? Paano sila? Paano nalaman ng Panginoon? Kasi nga, verse 41, yan. Basahin natin. Napo si Jesus sa tapat ng lugar ng mga kaloob sa templo at pinagpasdan ang mga naguhulog ng salapi. Napansin niya maraming mayaman na naguhulog ng malalaking halaga. Ito lang muna. Ang una muna natin bigyan ng pansin ay yung mga may underline. Naupo si Jesus dun sa tabi ng hulugan ng mga kaloob. Tapos pinagpasdan. Concern siya, no? Sabihin, ang pag-offering natin, hindi siya parang extra lang sa worship. Hello? Mga kapatid, ang pagkakaloob, hindi siya yung parang bahagi lang siya ng programa. Hindi, no? Kasi, dito, importante kay Jesus. Kasi minsan pag nasa program tayo, bagaman tama rin naman sabihin na darako po tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating gawain, ang salita ng Diyos. Tama yun. Pero kay Jesus, napakahalaga rin ang pagkakaloob. Sa Korea, pinaplansya pa nila yung pera bago. Tapos ang ganda ng mga lagayan nila. Tapos, yung nagko-kolekta, naka-bihis Korean. Ano tawag? O meron kami dyan pang lalaki. Sino gusto magsusalig doon? Naka-bihis talaga. Baka pwede rin natin gawin yung mag-collect ng offering. Naka-barong, naka-forma talaga. Pagpapahalaga sa pagbibigay sa Panginoon. Sa malakas na hindi. Mahalaga sa Kanya. Bakit? Binantayan niya. Kapag tayo nagkakalog, God is watching us. Do you understand that? Kasi meron kasing mga mananampalataya at minsan magagawa pa. Hindi na binibigyan ng emphasis ang pagkakalog sa Panginoon. Pero dito, Jesus naupo pa. Pinagmasdan pa. Di po ba?
Kaya nga, giving is one of the most important activities in the church because God is concerned with our attitude toward giving. Not the amount. Hello? Sabi mo sa katabi mo, hindi sa laki ng iyong ibinigay. Kundi sa laki ng iyong puso. Amen po ba? Amen. Nagbabantay si Jesus, hindi yung halaga nang nilagay mo. Naglagay si Yana, piso. Ang baon mo, ano piso lang nilagay mo. Diba? Pero, ito magandang practice sa panyadero. Mga bata nagkano. Inutusan mga magulang yung mga bata. Kaya pag doon giving, mga bata nakapili. Maganda yan. Paglaki ng bata, meron na siyang kamuangan sa pagkakaloob. Okay? So, hindi yung halaga, kundi yung puso mo. Paano ba yung puso mo sa pagbibigay? May nagbigay ng malaki, mga Pariseyo, pero hindi malaki sa Panginoon. So, God doesn't want us to have Pharisaic attitude in giving. He sees us not the amount we give, but the attitude of our hearts. Isa pala sa amen. Amen. Kapag nagbigay tayo yung, sabi nga sa Bible, mahal niya ang masayang nagbibigay. Diba? Meron akong panood sa Facebook pa? Sa Africa? Nagbe-breakdance pa no? Nag-break muna sa dulang. So, breakdance siya. Nagdali sa dulang. Magbibigay lang pala. Kaya may number pa siya. Nag-tumbling-tumbling pa. Cheerful giver talaga, no? Pwede rin yan. Pwede rin yan. Pastor JP. Verse 42. Basahin natin. Sabay-sabay. Lumapit naman isang biyudang dukha at naghulog ng dalawang salating tanso. 43. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga lagat, sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa inuhulog nilang lahat. Ano kayang math ni Jesus? Mas marami binigay ng babae. Diba? Anong math to? Paano niya binibilang ito? Yun nga, ang nakita ng Panginoon, yung kanyang puso sa pagbibigay. Amen? Yung kanyang puso sa pagbibigay. Ano nakita ng Panginoon sa puso ng babaeng ito? Ano kaya? Verse 44. Sige nga po, basahin natin. Sapagkat ang lahat ay nagkakaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan, ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y tukha, ay ang buo niya ikinabubuhay. No? Ibinigay niya lahat. Kung alam ng Diyos yung unfaithfulness ng mga Pariseyo and their corrupted hearts, no? Ngayon, ano naman nakakita ang puso ng Panginoon doon sa babae? Ano naman ang kanyang nakita? Iyon, ito yung nakita niya. Sabay-sabay. God saw her great faith. Ang nakita ng Diyos, yung kanyang malaking pananampalataya. Mga kapatid, pag nagbibigay tayo, it shows your faith. Hello? Pag nagbibigay tayo sa Panginoon, nakikita niya ang pananampalataya natin. Na habang nagbibigay tayo ng papasalamat, alam natin, hindi tayo pagpupulangin ng ating Panginoon. Amen. Pag nagbibigay tayo, alam natin that God will take care of our tomorrow. Amen. Of our future. Alam niyo si Pastor Ferdy, nagpahinga yan sa pagpapastor na isang kalahating taon. Kasi minsan kahit sa religious group, mga politika rin. So, nagpahinga ako. Hindi, nag-muna ako. Nag-volunteer sa New Tribes Mission, kaya nagpastor ako sa mga kita. Ako lang ang maputi. Pakiramdam ko, tisoy ako Pero iniwan ako rin, nagulat, natakot ako, baka lutuin ako Ako iniwan ng mga missionary dito. Naggabi, bigla ako natakot.
baka ako ang gawing ulam nitong mga to. Pero, after that, siguro 1.5 years, balik ako sa dati kong work, pares kanila Sister Joy, yan, sila Sister Lynn, na mga pinagraduate ng mga State U, asa sa gobyerno. Si Christine din, State U. PUP, no? PUP. Ako, PUP nga pala ako. PUP kayo. Okay. Bumalik ako sa dati kong work. Pero nung pinaalahan ako ng Lord na pwede na ako bumalik. Kailangan ko lang bumalik sa paglilingkod ulit. Alam niyo kung paano pinaalala ng Lord? Kinoryente ako. Nakuryente ako sa tagal. Pero hindi ako namamatay. Hindi ako namamatay. Pero wala akong damage. Pero siguro na ako ng sigaw. Hanggang sa makaisip ako, kailangan ko tumalon para hindi na ako sumigaw. So, tumalon ako papalit para nakaligtas ako doon sa tiyak na kapahamakan na yun. And then the Lord reminds me na I need to go back to the calling na binigay niya sa akin. Nagpastor ulit ako. Nung nagpastor ako, ang ginawa ko? Yung savings ko, binigay ko sa church lahat. And then I said, mag-start ako ng zero. Walang hawak na pera. Nagpastor ako, lahat ng pera ko, binigay ko sa church. Tapos, hindi na nagtrabaho. Ay, Lord, alam ko, ikaw ang magpo-provide ng lahat kong pangangailangan. Hindi mo ako pagkukulang. Something like that, no? Na, alam ng Diyos, no? At di natin kayang daigin ang Diyos sa pagbibigay. Hello? Meron ba makakadaig sa Kanya? Walang makakadaig sa Diyos. Tapat ka, mas tapat siya. Kaya sa katabi mo, tandaan mo, tapat ang Diyos. Amen? Giving God your all is a sign of great faith. The poor widow trusted that God is the Jehovah Jireh. He is the Jehovah Jireh. The generous provider. Amen? Kailan tayo pinagkulang ng Diyos? Wala nang nakilala tayo sa Kanya. Pina-enjoy niya pa sa atin mga bagay na dati hindi natin na-enjoy. Sa malakas ng amen po. Amen. Labis pa sa pangangailangan minsan. Amen po ba? Amen. Labis pa. The poor widow indeed is serving, worshiping the one and only master of her life. And that is God. Naging totoo sa kanya yung sabi ni Jesus, you cannot serve two masters. Hindi ka mapaglilingkod sa dalawa. Kaya sabi, okay, sa isang master lang ako. At doon yung nagay ang kanyang pananampalataya. Security niya hindi na sa pera. Wala na siya eh. Ubus. Security niya sa Diyos. Amen? Amen. Ano conclusion? Number 1, let's read together. Loving money more than God leads to self-centeredness, unfaithfulness, and passion. Kapag meron ka ng ibang pino Diyos, ito ang magiging value mo sa buhay. Mahalaga ang sarili. Hindi ka natapat. Corrupted ng buhay. Number 2, sabay-sabay, loving God more than anything else is finding joy and satisfaction with God. Ano masayang buhay? Ang seguridad mo na sa Diyos. Amen. Amen? Amen. Let's trust our generous God. Amen. Kaya natin na yun. At patuloy na italaga sa Panginoon ang ating mga sarili. Alam ko, meron tayong mga minsan pinagdaraanan, no? Kahit financially, materially, sa works, sa pag-aaral, marami tayong pinagdaraanan. Pero ang paalala lagi, like this poor widow,
itong mahirap, lukhang balo, mas pinili niya pa rin magtiwala sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Lagi ng Diyos, salamat po sa pagkagandang umagang bigay niyo sa amin. Magandang paalala sa amin, Panginoon, na kami ay magtitiwala sa inyo lang. Ang aming sense of security, hindi sa mga bagay na pansamantala, kundi sa Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, magpakailanman. Sa Diyos na hindi bumibigo sa amin. Sa Diyos na tapat sa kanyang mga pangako. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakataon. Nilalagay namin ang aming pagtitiwala sa ibang bagay kaysa sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, magkaroon ng dakilang pananampalataya katulad ng sabalo, Panginoon. Diyos sa dakilan sa lahat, makapangyarihan. Sa inyo walang imposible. Sa iyo namin inalaga ang aming mga buhay. Pinagkakatiwala. Sa iyo mga kamay namin pinagkakatiwala ang buhay niyo. We have so many desires, dreams, plans. At alam mo namin lahat na yung mangyayari kung uunahin ka namin, Panginoon. Because you said, seek first your kingdom. Seek first the King in His kingdom. Seek the righteousness of our King. And all these things shall be added unto us. You said, Lord God. You promised. At yun ay pinangahawakan namin, Panginoon. Hayaan ang aming kapayapaan. Hayaan ang aming katiyakan. Hayaan ang aming kagalakan. Ang aming kasiyahan. Our contentment. Our delight. Our satisfaction is only in you. Salamat po. Pagpalaki mo about sa narinig ko na sa buong linggong magdaraan, maranasan ang iyong kalapitan, maranasan ang iyong kasapatan. Kasama ng iba pang mga kapatid at mga mission partners sa iba-ibang lugar, sa Hong Kong, pamilya ng Malamog at Gonzales. Sa US, sila Sister Jean Brown. Sila Mark doon sa Canada, Panginoon. Papuran, kapaya mo sila. Ingatan. Nasa UK, sila Pauline, sila Jen. Lord, ingatan niyo sila, samahan mo. Ang mag-asawang Eileen at Jay sa Australia. Ang pagdadalang tao ni Eileen, yung pag-iingat sa kanila. At yung kanilang nais na maging citizens of Australia. And Lord, also pray si Milka, ang kagalakan, kapayapaan ng puso, ipagkaloob mo nga po sa kanya. Ganda po sila Drew, Lord, pray for them. Praying also kay Sister Evan na nasa New Zealand. Praying also, Lord God, sa anak ni Sister Che sa Australia, sa Perth, Australia. Also praying, Lord God, kay AJ sa Malaysia, yung pagsama at pag-iingat sa kanya. Mga kapatid namin sa Singapore, mga kapatid namin sa Middle East, doon po sa Europe, at sa ibang dako, kahit dito sa Pilipinas. Panginoon, abutin mo sila ng mayamang pagpapala. Samahan mo na rito ang City of Hope, Panlubang. Tanggapin ang iyong mayamang paspas bendisyon. Naranasan ang kapuspusan, iyong kapangyarihan sa pamagitan ng banal na Espiritong nanahan sa amin na magpapalago at magpapatatag ng aming pananampalataya na hindi pinagkukulang sa lahat ng aming pangangailangan. Pinapagaling sa anumang karamdaman. Maranasan na iyong kalapitan, ang iyong pabor, tagumpay na nagmumula sa iyo. Ibalik lang lahat ng papuri,
dakilang paglulahati sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Amen.